Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di paano babariling kita sa ulo? Talo ko la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyari? Hindi kita iiwan. Dahil gago ka! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest flexer sa balat ng social media world. Ang taong pinakamayaman sa buong mundo. At syempre, nakabili ng sarili niyang mundo, sarili niyang lupa, sarili niyang bansa sa mundo ng biringan, mga kahombre ko. Eto, aarborin mo? Grabe ka naman. 1,000,000 bili ko dyan, aarborin mo. Ang tigas mo, kalahating kilo yan, no? Lahat ng kayamanan ni Makaogag, ito lang ang katapat. Wala nang iba. 40 million. Are ay susi ng Porsche. Are ay susi ng Porsche. Kayin lang pala yung sinasabi nyo, eto yung karera. Per, abot mo nga yung susi ng Lambo. Maka na. Ito may susi ako. Dalawa. Oh, ayan o, may tiburaot o. Oh, kita mo, dahil pera o. Oo, ang kapal o. Parang gusto ko ng ball. Ayan, may tiburaot. Takot ako, marami. May tiburaot, oh. Oo. Nakita mo, may tiburaot? Oo. The biggest duwag! Ang taong ginagamit ang salitang allegedly. Allegedly. Walang iya ka makagago. Allegedly. Oo. Allegedly. Lalagyan nyo ng allegedly. Matadali kayo dyan pag walang allegedly. Oo. Allegedly. Puro tayo ngayon. Ano na nga tayo? Mr. Caliber. Allegedly. Without any knowledge sa word na yon, mga kahombre ko, to the point na hindi niya alam kung saan niya dapat gamitin ng tama ang salitang allegedly. Allegedly. Nag-like. Pinorward lang sa akin. What? Oh, paano? Ako, wala ko alam dito. Pinapakita ko lang, allegedly. Pa-shoutout sa tropa kong si Donald. Happy birthday. Oh, allegedly. What? The biggest kulaong, mga kahombre ko, Norman Gusgusin. Palakpakan sa ilong ang putang inang yan. Allegedly. Putang ina mo, makagago. Allegedly. Oh, yun. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa mga hindi nakasubaybay, meron na ho tayong 53 na videos mga kahombre ko. Grabe, napakatindi ho nito. Ukol kay Norman Gusgusin, di ba? At ayon sa mga intelektual na kupal sa internet, mga kahombre ko. Alam mo na, namiss mo ba to, ha? Ito daw ay gatas! Nagatas! 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 Nagatas, mga kahombre ko. And yes, mahigit kalahati na ho tayo ng buwan ng Enero.
malapit na tayong makaramdam ulit sa revenue ng millions! Paldo! Yeah! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Sa last video ay nagkaroon tayo ng isang panayam kasama ang dating commissioner ng COMELEC na si Attorney Rowena Guanzon, mga kahombre ko. Grabe yun, mga patinde, mga kahombre ko. Nakita ko yung itsura niya, hindi naman siya mukhang mayaman ah. Mukha nga siyang hindi naligo eh. Sa video na in-upload ni Gusgusin, As sabi nga nitong mga nagko-comment, putang ina mo daw, allegedly. Oh, shout out sa'yo, mga gago. Meron ka ba nito? Oh, may speedboat ka ba, mga gago? Oh. Oh. Wala ka nito. Oh, at least ako, meron ako rest house na pwede kong pagtambayan. Ikaw, makabaho, meron ka ba nito? Wala. alam mo, Norman Gusgusin, ang hirap mong patulan pagdating sa flexing. Una sa lahat, napakahirap ho, mga kahombre ko, na mag-flex sa panahon ngayon. In fact, dyan ho ako sumikat, mga kahombre ko, sa pag-flex ng kung ano-anong mga bagay na mararangya na meron ako. Alam nyo yan, bata pa lang ako, ganyan na ako. Diferensya ko kay Mangusin, lahat ho ng pinakita ko at pinlex ko, legit ho na sa akin, mga kahombre ko. Okay, yun lang. That's the difference. Pero yung kayabangan at kahambugan, mas mayabang at mas hambug ho ako dyan. Kaso lang, legit yung akin. Noong mga kapanahunan na ako hindi pa okay ang aking pag-iisip. Nagpakita ka ng speedboat mo at saka ng rest house mo. Sa'yo yan, sabi mo, di ba? Hindi naman ako makakapalag sa'yo, no? Kasi sa totoo lang, wala naman akong speedboat. At kayo na magdesisyon o mag-isip kung meron ba ako rest house, no? Hindi ko na i-confirm at hindi ko i-deny. Pero hindi ko na yan para ipangalandakan sa pagmumukha mo, Norman Gusgusin. Kasi baka mas lalo mo pa tong ikapangit, no? Baka mamaya mas ma-stress ka, mas mainggit ka, at mas kung ano-ano ang sabihin mong masasama sa akin, allegedly. Putang ina mo daw, allegedly. Pero okay lang yon. Sa panahon kasi ngayon, mga kahombre ko, napakarami hong mga Pilipino na naghihirap. Di ba? Nakakita nyo naman ang nangyayari sa ating bansa, lalo na sa panahon ngayon. Tapos, ikaw, out of nowhere, magyayabang ka ng kung ano-anong mga mararangyang bagay ang meron ka. Tama? Minsan, nagpe-flex ka ng 15,000. Minsan, ipe-flex mo na may paparating kang 78,000 na bail mo noon dahil na-dismiss ang kaso mo. O minsan naman, magpe-flex ka ng hindi naman sa'yo, na rest house at speedboat, di ba? Alam nyo, mga kahombre ko, hindi ko na ho kaya mag-flex ng mga ganyan. Kasi ngayon na umabot na ako, Norman Gusgusin, no? Sa paglaban ko sa awareness at lalong-lalo na sa pagpapakita ko sa mga tao na ikaw ay isang masamang tao na hindi ka dapat nasa mundo ng social media, ayokong dagdagan yung kabuwisita nila sa'yo. Kaya hindi ko yan gagawin. And actually, wala na rin sa pag-iisip ko yan. Kasi alam mo yon, Norman Gusgusin, ginagawa ko yan noong mga 18 ako, hanggang mga 20s, di ba? Kaso lang, putrages, nasa mid-30s na ako ngayon. Do you even think na hindi man lang ako nagbago sa pag-iisip ko? Hindi man lang ako nag-matured sa pag-iisip ko na teka lang, bakit ako magfe-flex ng kung ano-ano? Hindi ba baka madelikado ang buhay ko? Hindi ba baka mamaya may mangyaring masama sa akin kasi kung ano-anong kayabangan at kaasbagan ang pinapakita ko sa social media? Norman Gusgusin, ikaw, 50 anyos ka na. Kasi tandaan nyo, mga kaumre ko, 2 ho ang birthday niyan sa 1 taon. So, mas mabilis ho ang angat ng kanyang edad, mga kahombre ko, sa normal na tao, ha? Peanut! So, imagine mo, Norman Gusgusin, 50 anyos ka na, di ba? Pero, yung utak mo, pang 20 years ago pa. Peanut! Hindi mo ba naiisip yung kapakanan mo? Pero sa bagay, may maiisip ka bang kapakanan ng pamilya o anak mo o magulang mo? Wala ka naman nun. Di ba? Sa bagay, ikaw yung tipo ng tao na nating tulus. Wala kang ganon. Isa lang ang kasama mo sa kalungkutan mo at sa pagkalugmok mo.
Si Casper. At ang question pa dyan, totoo ka nga ba talaga kay Casper? Ngayon, napatong-patong na kasong ikinaso ko kay Casper. Sigurado ka ba, Casper? Ipagtatanggol ka o gagastusan ka ng amo mo? Dito na kayo magkakaalaman, Casper. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka masyadong pakampante. Huwag mo nang dagdagan ng inis ng mga tao sa'yo. Kasi mamaya niyan, at tinarantado ka ng boss mo, wala ka nang mapuntahan. Sa akin din naman nalagapak mo eh. Magpapa-interview ka rin sa akin. Kaya magpakabait ka na. Relax ka lang. Huwag ka nang magsalita ng masasama, Casper. Kasi baka mamaya, hindi na magustuhan ng mga kahombre ko yung mga sinasabi mo. And eventually, hindi ka na namin pansinin. Bahala ka na sa buhay mo mag-isa. Pag wala ka na dyan sa kampo ng boss mo. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. At salita mo. Kasi lehitimo, hindi ka gagastusan yan. Wala ngang pera yan eh. Kita mo yan, Casper. Galing mismo kay Ian. Kasama nyo yan about a month ago. Kung anong pinapalabas na sa video na siya gano'n na rich na tao, sir. Okay. Malabo, sir. Curious kami dyan. Papa, Malabo, sir. hindi Hindi po siya maperang tao. Wala po, sir. Wala siyang pera? Wala po, sir. Kasi isa rin po ako sa pinagkakatiwalaan niya na kumuha ng pera sa wallet niya. Pumapasok po ako sa wallet. Inuutos po niya yun. Pero wala po ako nakikitang pera niya na malaki. Or marami sa personal, sir. Walang pera yan. Nagtatago nga yan sa mga warrant niya. December 13 ng gabi, nagbalak na silang umalis para iwasan yung warrant na darating. Wala pang ang warrant, nagtatago ka na? Sino tinataguan mo? Yung warrant mo, allegedly, Allegedly. Pero, tapusin natin tong argumento na to. Para sa akin, mga kahombre ko, hindi ho kabawasan, no? Sa pagkalalaki. Ang pag-amin sa kung ano lang ang tunay mong kakayanan sa buhay. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Bobo o kininam. Kung ang kakayanan mo lang ay isang Mitsubishi, then so be it. Kasi hindi mo kaya ang Ferrari. Okay lang yan. O eto, sampalin kita ng pera. Gusto mo? Oo. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20 mga kahombre ko sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Pero, mga kahombre ko, ayon kay Norman Gusgusin, Are ay susi ng Porsche. Are ay susi ng Porsche. Kayin lang pala yung sinasabi nyo. O, eto yung karera. Oh, nakakahiya. Alam nyo ba to kung ano to? Alam nyo kung ano yan? Hindi nyo alam kung ano yan. Oh, eto pa isa. Alam nyo ba kung ano yan? Ayan, oh. Alam nyo kung ano to? Oh, meron ba kayo nito? Wala kayo niyan. Dalawa yan, pare. Dalawa. Nakita mo? Mambabash ka, isa ka palang hampas lupang patay gutom.
tumahimik ka na. Kaimbubog, nguya pa ako ka. Ayun pala, ang meron ka ay yung Ford E150 mo. Nakakarag-karag na. Gusto lang nating bigyan ng diin. Bakit itong si Makagago ay hindi niya magawang makundina? Parang mas comfy pa ang ride ng jeep kesa sa E150 mo. Tingnan niyo naman yung stress ng tao na ito sa loob ng karag-karag niya sasakyan. At huwag niyo hong kakalimutan, mga kahombre ko, itong Ford E150 na ito ay matagal nang wala. Dapat. Kasi ipinaraffle niya ho ito. At itong babaeng ito ho ang nanalo sa paraffle niya. Ayan na. Yan na. Hindi ganun kadali yun. Nakaparati siya atin ng mga ID. Check natin siya. Oh. Yung ano tol, sa TikTok, isa pa. Ay, follow. Ano po? Ako si Sir Beno. Giselle po. Giselle. Ayun po po. yung sa live ng Sa TikTok po ako, sir. Okay. Nanginginig ako na na-excite. Opo. Ayan po. Nakikita niyo po ba yan? Wow, ang galing. Opo. Ayan. Siyempre, pwede po yung ano. Check po natin yung phone mo muna po. Ay, Tayo po yung nasa live. Opo. pero nawawala-wala. Following. Uy, followers talaga ni boss. Talaga, matagal na po mula nung pandemic pa po yan. Opo, congrats po. Sige. May ID ka po bang nandiyan? Opo. 2 valid ID po yung ano natin. Goods, nakapalo. Goods, very good. Yes! Sapa natin ang ID guys. May sasakyan na ako. Okay, pagkakita. Dalawa. Oo nga po. Mahirap pindutin yung ano yan. Dalawa lang. Dami niyo pong ID ah. Ano po? Voters ID, biyaya. Voters First ID. at saka tayo. Yun guys, 150. Okay. Wow! Congratulations. Thank you very much. Diba? Paano nangyayari na bumalik sa'yo yung E150 mo? Nako! Another kabalbalan mo na naman yan. Another question mark na naman yan. Ay, nako po, Norman Gusgusin. Kailan ka ba matututo? Di ba? Sasakyan mo nga, pinaraffle mo kuno, hindi pala totoo. Sa'yo na yon ha? Papaano na yung mga itinulong na mga OFW sa'yo para ipamigay mo sa humanitarian mo kuno? Diba? Mas lalo na. Oh my God! Ayan ang durog. Pero lahat ng ito ay allegedly lang. Walang iya ka, Makagago. Allegedly. Kahit anong gawin mong flex, Norman Gusgusin, sa mga tao, hindi na matatanggal ang kabulastugan na tingin sa'yo ng mga tao. Kasi sa panahon ngayon, mga kahombre ko, ang flexing ho ay ikinamumuhi na ng mga tao. Lalo na at mulat na ang mga kahombre ko na nanunood dito madalas sa aking mga videos. Hindi mo maloloko yung mga yan, Norman Gusgusin. Ako ang pinapanood ng mga yan. They know kung paano mag-fact check at mag-reality check. Nako, hindi mo kami maloloko, Norman. Malabo yan. Hindi totoong sayo yan. Kung totoong sayo yan, hindi ka na kaya para magpabalik-balik sa Parañaque City Hall. Preliminary investigation pa lang naman lahat yan. Pumila ka pa nga sa PAW in high hopes na matatanggap ka. Hindi mo na kami maloloko. Tapos na yung mga araw na yan. Pero ang tanong, mga kahombre ko, sigurado ka ba na sa'yo yung pinag-flex mo? Ha? Patunayan mo muna yan. Kasi kung di mo mapapatunayan, walang maniniwala sa'yo. Allegedly. Allegedly.
At ito ang tamang paggamit ng allegedly, Norman, ha? Makinig ka mabuti, ha? Kasi ako yung maestro mo, eh. Kasi sa totoo lang, sa akin ka natututo. Makinig ka sa maestro, ha? Norman Gusgusin. Allegedly, ayon kay Food Genius, mga kahombre ko, ang speedboat daw na ifineflex si Norman Gusgusin ay hindi sa kanya, ngunit kay ex-mayor Jesus Ladaran. Allegedly. Putang ina mo, makagago, allegedly. Oh, yun. Ayun ang tama. Pilipino ka pa naman. Diba? Inaandira mo pa naman ang aking pagiging Sri Lankan. Half Sri Lankan. Eh di half baho pala yan. Bababaho yun eh. Kaya naman pala, makabaho pala dapat ang pangalan niya, hindi makagago. Makabaho. Oo. Kaya hiya naman yung lahi ng tatay niya. Nag-anak siya ng isang duwag na katulad niya. Kinangina mo, hindi ka bagay dito sa Pilipinas. Pasalamat ka, hindi ako naging senador. Kung naging senador ako, ikaw, o-order ako ng pangalawang tukhang, ikaw una kayo patutukhang, animal ka. Wawakasan na kitang Sri Lankan ka. Hindi ka naman Pilipino eh. Wow, Indiano ka o Sri Lankan na ano. Baho na, mas mabaho ka, gago. Tingnan mo nga, ang lahi mo, pinakamabahong lahi. Yung lahi mo nga, pinakamabahong lahi eh. Hindi ka naman Pilipino, puking ina mo eh. Yung lahi mo, yan ang pinakamabahong lahi. Sasabihin mo, babaho bunganga ko. Yung bunganga ko, mas mabaho yung bunganga mo. O, di ba? Sasabihin mo, mabaho bunganga ko. Eh, yung lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahong lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya sa sinasabi mo, puking ina mo? Yan lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahong lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya sa mga Pilipino? Nakikipilipino ka lang? Mabaho yun, mabahong tao yun eh. Pinakamabahong lahi sa balat ng Republika ng Pilipinas yun. Pinakamabahong lahi sa buong mundo pala yun. Yung lahi niya. Tingnan mo yung lahi niya. Pakabaho, di ba? Isinuka nga siya ro sa lahi niya eh. Kaya dito nagtakbo sa Pilipinas eh. Napaka-racist at stupido mo. Sa panahon ngayon, ganyan ka pa rin. Pero, mas magaling ako at mahusay, mas matalinhaga ako magtagalog sa'yo. Now, sino ang mas estranghero o foreigner sa atin dalawa sa bansa na ito? Eh di hamak naman na mas may naibibigay akong awareness at knowledge sa mga tao, lalo na tungkol sa'yo. Putang ina! Ang sakit, no? Bansa mo na to, ginaganyan ka pa. At least ako, nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? Bansa mo na to, hindi mo pa magamit ng ayos ang lingwahe na Tagalog. Putang ina! Noong panahon na nakapanayam ni MG ang anak ng mga naging kasintahan ni Casper, Pinipilit ni Makagago na binigyan niya ng script yung bata, yung inaanak ko, para magsalita ng against sa kanyang ama. Pakinggan uli natin ha. Wala pa naman po. Siguro bukas pa po. Oh, kamot ulo. Wala pa naman po. Siguro bukas pa po. Oh, bukas pa. Putang ina, kamot ulo. Putang ina mo. Hindi kumagat yung ano mo. Hindi kumagat yung script mo, makagago. paulit-ulit ho parang sirang puwet na plaka, mga kahombre ko, na pinapakita ni Gusgusin na si MG daw ay napapakamot ng ulo dahil nabisto at kinat daw ang mga iba't ibang mga scenes. Eh kita nyo na mga kahombre ko, lahat ng sinasabi niyang kasamaan ay para sa kanya lang din. Kasi siya mismo ang gumagawa niyan. Aba, tingnan mo kung meron doon. Ano yung pang... Hindi, kahit na yung pinakatiti lang na pwede rito. Ano ba yung iPhone? Hindi nga, wala nang iPhone. Basta yung pansalpak lang tapos USB, oo. Ba, tubig ah. Bumaba ka na ng Casper, sumama ka na. Huwag mo ako ng coke. Kailangan ko ng sugar. Malamig. Kamakailan lang, nagtrending si Gusgusin dahil sa panibagong estilo nito na paulit-ulit sa pagsasabi ng di umano o allegedly. Putang ina mo daw, allegedly. Mga kahombre ko, si Norman Gusgusin ho ay halatang takot
at duwag na duwag. Yan lang yon mga kahombre ko. Nagpapakita ho yan na siya'y wasak na. And actually, mararamdaman nyo ho yan. Makikita nyo yan sa kanya kasi bakit? Hindi niya naman gagamitin yung allegedly kung totoong hindi siya takot, mga kahombre ko, di ba? Di ba? Natutunan niya lang yan sa akin kasi ginagamit ko yan eh. Di umano, allegedly, di ba? Ginagamit ko yan. Ngunit, mga kahombre ko, ito yung nakakatawa dyan. At ito ho ang gagawin namin. Be prepared, Norman Gusgusin. Ayon sa aking mga abogado, ito ay napakagandang ginawa ni Norman Gusgusin. Putang ina mo daw, allegedly. Kasi ngayon, lumalabas ho, mga kahombre ko, na siya'y medyo nag-iingat na. Na siya'y nag-adjust. Kasi alam niya na mali ang ginawa niya before. Putang ina! So in short, alam niya na libelous yung mga pinagsasabi niya before. Kaya siya nag-adjust. Magmo-motion kami ngayon to refile new evidences and new cases na mas lalong makakapagpadiin sa'yo na libelous statements talaga at alam mo yun, yung mga pinagsasabi mo dati. Lalong-lalo na yung scammer ako. Ito ang iribat kamo niya. Bakit hindi niya matira si Susan Yance? Bakit? Kasi siya amo. Di ba? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Tas ngayon, ito na yung sinasabi mo? Allegedly, si Makagago, kahati ni Susan Yance sa kanyang panloloko. Allegedly. Oo, yung putok sa buhong Bombay na yan, allegedly, ay kahati sa mga nakukulimbat ni Susan Yance ng peking lawyer at peking attorney. Allegedly. Yan. Hindi mo daw mailaglag, allegedly, yung kriminal. Sapagkat allegedly, mas malaki pala ang cut mo. Allegedly. Ayan mismo, yung allegedly mo na yan, akala mo, di ba, makakasalba yan sa'yo? Mas lalong nakawasak yan at nakasira yan sa diskarte mo sa korte. Yari ka ngayon. May patunay na kami na lehitimong may idea ka na with malice ang mga sinabi mo noon. Kasi ngayon, inadjust mo na. Nilagyan mo na ng allegedly na akala mo makakasalba sa'yo. So, ang paggamit ba ng di umano or allegedly ay makakapagpasalba na sa'yo? Pagdating sa korte, dahil lahat ng sasabihin mo with allegedly ay hindi na defamatory or with malice statements, it can still be libel or defamation even if you use the word allegedly. Because courts look at the overall impression. And if the context suggests guilt or presents a false claim as fact, di ba? Ayan ka, Norman Gusgusin, di ba? The word offers little protection. Especially if published with malicious intent or reckless disregard for truth. Ano ba ang mga titulo mo sa mga video mo? Now, mga kahombre ko, may isa pa akong pahabol. Ang sabi niya ay allegedly, alleged, attached. Tama? Ibig sabihin, pinapalabas niya na yung mga context niya, yung pinagsasasabi at inilalabas ng bunganga niya, ay naka-alleged. Diba? Somewhere. Tama? Ibig sabihin, meron siyang source. Okay? About sa argumento na inilalabas niya sa akin. Na scammer daw ako. At di umano, itong si Makagago ay wala naman daw itong legal na negosyo sa panahon ngayon. Oo. At sa mga nakaraang panahon, kundi puro pang-i-scam, di umano. Di umano. Ang sabi. Oo. Pero allegedly, ngayon, kunyari, awareness siya sa mga OFW. Allegedly, siya naman pala yung utak ng mga pambubudol at hindi basta budol. May minimum, allegedly, 250,000 bawat isang OFW. Oo, allegedly.
na ako daw ay kakuntsaba nung Susan Yance. Oo, kasi nga kaya hindi mabanatan ni Makagago si Susan Yance or si Attorney Sabi dahil nga kakutsaba niya. Anong reason? Anong dahilan? Why? It is because kakuntsaba niya. Di ba? Kakutsaba niya. Na mas malaki daw ang aking cut. Sabi niya, di ba? Sa mga OFW. Hindi mo daw mailaglag, allegedly, yung kriminal. Sapagkat allegedly, mas malaki pala ang cut mo. At ako ay nakulong. Ay, kalbong vlogger. Baka gago, sino ka ba? Anong i-research ko sa'yo? Ang na-research ko, isa kang Sri Lankan na kalbong vlogger na amoy sibuyas. Na walang ginawa kundi manira ng kapwa, sandamakmak na nagkaso sa'yo, wala kang nagawa. Nakakulong ka pa. At sinabi mo rin na walang habas ang bunganga mo, no? Na ako ang ulo ng criminal group na Fuji News, sabi mo, di ba? Ngayon, siguro, ito na, dito ka na mamamarap. Dito ka na makukulong. Tandaan mo, Makagago, tanong mo sa mga abogado mo. Meron kang kaso sa akin. Dahil ikaw ang leader nila, full evidence na kami, ikaw ang leader na sindikato nila, may mahigit 6 years. Ngayon, ang tanong, saan mo nakuha yung source na yan? Magkaka-epekto ang sinabi mong allegedly or attached, di ba? Kung meron kang mapapakita na lehitimong source kung saan mo kinuha yan. For example, itong ginawa ko, di ba, na ito. Itong post ko na ito about sa pangalan mo. Galing ito sa DZRH. Yan, pwede kong sabihin yan na allegedly. Kasi galing yan sa DZRH News. Ikaw, lahat ng mga malicious mo at mga false accusations mo sa akin nang walang kahit na anong pruweba, wala. Hearsay lang, mga kahombre ko. Di ba? Hearsay lang lahat. Saan mo yan kinuhang source? Yan ang gusto namin malaman. Saan mo kinuha yan? Kasi pag hindi mo yan kayang patunayan, sa internet naman wala ka namang credibility, tapos ka na eh. Pero pag di mo yan napatunayan, one of these days, dagdag kaso ka na naman sa akin. Kasi para i-taint mo ang maganda kong pangalan, no? Pagdating sa pera, scamming, never ko yan gagawin. Never, ever ko gagawin yan. Mabigat yun, Norman Guscusi. Yan talaga. Diin na diin ka talaga dyan. Kawawa ka naman. Wala kang abogado, no? Na nagsasabi man lang sa'yo. Bumubulong man lang sa'yo. Boy, wag mo sabihin yan. Grabe na yan. Iba na yan, ha? Mabigat na alegasyon na yan. Kung totoo man yan, dapat babakapan mo yan ng matindi mong pruweba. Yan ang ilalaban natin. Pero kung hearsay lang, wag mo yung sabihin. Kaso wala kang pruweba. Durug na durug ka ngayon. Kakasuhan na naman ulit kita. Yes! Ano ba akala mo? Hindi kita kayang kasuhan ng patong-patong-patong? Putya, pag-aaksayan talaga kita ng oras, Norman. Kasi worth ka ng time ko. Million ba naman ang binibigay mo sa akin through my contents? Abay, bakit hindi? Diba? Kukurot lang naman ng konti. File. Easy. Putang ina! So, ang tanong, sino ang source mo? Kailangan mo ilaglag yan. Kasi pag wala kang mapatunayan kung saan mo kinuha yung mga statements mo na yan, automatically, ikaw yung source. At minura mo pa nga ako. Putang ina mo, Makagago, allegedly. Yun. Halatang gigil na gigil ka lang eh. Inilagay mo pa yung allegedly, halatang gustong-gusto mo lang naman ako murahin. Hindi mo kaya, Norman. Aba, mga kahombre ko, isa pa ho ito sa mga kapagpadiin. Sa kanya mga kabulastugan na pagkaso-kaso sa akin at pagkaso ko sa kanya, ang galing mo talaga. Maraming salamat, Norman, sa ebidensya mga binibigay mo laban sa'yo. Tignan niya, mga kahombre ko, sabi niya. Kasi alam mo ba kung sino yung paka ko rito? Si Makabaho. Alam mo kung bakit? Di tinitira niya ako. Imbis na magalit ako,
Tuwan-tuwa ako. Alam mo ko bakit? Naku po, magkakapera ako. Ang laki. Eh, yun naman pala. Natutuwa ka naman pala na kino-content kita kasi nagkakapera ka. Eh, kasi Norman, iba yan ha. Sinasabi mo natutuwa ka dahil nagkakapera ka. Pag binabanatan kita, di ba? Eh di, dapat maging masaya ka na lang, di ba? Biruin mo, ang isang count ng cyber libel. Isang count. 200,000 ang bail. 6 na taon ng pagkakakulong. Eh, 200K naman pala ang isang count ng cyber libel, sabi mo, di ba? Tapos dito, sabi mo, Warrant is almost out, guys. Timber na. Oy, warantin mo mukha mo. Gago, anticipated ko na yan, bobo. O, magkano bail niyan? 10,000? Baka 5,000 nga lang eh. Si Raulo. Kinakilat to. Hindi mo ako mapagtatatakot dyan. ano ba talaga? Norman Gusgusin, hindi na maintindihan sa'yo. Ano ba talaga, ha? Ano ba talaga? Abay, tinakot pa ng cyber libel yung biktima. Pero yung ng biktima, hindi niya makondina dahil siya raw ang natatakot sa cyber libel. Kinangyang yan. Di ba? Kasinungalingan na naman yan. Kaso na naman yan. Wala akong sinabi. Nakakasuhan ko siya ng cyber libel. Bagkos, ito ang sinabi ko. Para dito sa babae nag-message sa akin, kung saan siya rin ang nag-message kay Gusgusin. Dito, sa inilabas mo na resibo, delikado yung ginawa mo sa sitwasyon mo. Kasi, sinisisi mo ako. Ayan yung post mo. At ayan yung message mo sa akin. Sabi mo, idadamay mo ako kay Raffy Tulfo in action. Kasi, naging pathway ako sa panloloko kuno ng fake na abogado na ito. Pero lumalabas ngayon, galing mismo sa pruwebang inilabas mo. Nagsimula akong gawa ng content ito noong October 2025. Tapos nilabas ko yung shoutout video ko noong November na. So anong pwede natin gawin dyan? Ipinost mo pa yan publicly. Libelous statement yan. Pero naaawa ako sa'yo. Alangan naman na idamay kita dito. Eh kung totoo nga ba na ikaw ay naloko nito, biktima ka rin lang nito. Kaso, suggestion ko sa'yo, suggestion ko sa'yo, mag-ingat ka sa susunod. Kasi hindi lahat ng tao o influencer tulad kong mapagpasensya. Kasi naninira ka na eh. Paninirang puri na yung ipinost mo. Itinag mo pa yung buong pangalan ko. Delikado yan. Kasi itinatag mo ko sa alleged scam. And that's very dangerous. Maybe ako kaya kitang patawarin. Pero paano ang aking pamilya? Hindi naman kami pipitsogin na pamilya. Inuulit ko lang sa'yo. Ha? Anong akala mo mang i-scam ako? Do you really think that way? Wala kang idea. You should research more. Nahawa ka na sa idol mo. Maglalabas ka ng statement nang wala namang mabigat na nakaback up na katunayan or katibayan. Mag-ingat ka sa susunod, ha? Baka madelikado ka at madamay ka. Ayan ang sinasabi ko. Sa lahat ng mga taong didikit kay Gusgusin, ayan ho ang nangyayari. Minamalas at natatarantado sa huli. But this person is lucky. Ngayon, nabasbasan ka. Sa susunod, hindi na natin alam. Suriin mo, yung biktima, kukondinahin mo. Pero yun ng biktima, hindi mo makondina dahil sa Privacy Act. Ano naman yung pinaggagawa mo sa amin? Hindi ba Privacy Act yun? Anong pinagsasasabi mo, Norman Gusgusin, na Privacy Act? O, sabihin na natin na Privacy Act. Kaso lang, ako kasi, meron akong napakagandang card. Allegedly, card! Putang ina mo, makagago, allegedly. Oh, yun. Galing kasi yan kay Food Genius Vlog. Hindi ho ako naglabas ng mga yan. Sinabi ko rin yan sa mga nakaraan kong video. So kung meron kang sisisihin dito, si Food Genius yun, hindi ako. At ito, Norman Gusgusin, dito na matatapos ang kabulastugan mo. Nakaka-message ko yan! Yung ka-message mo na yan. Kasi sa akin naman siya talaga unang nag-message. Ayan o, sinend niya sa akin yung screenshot ng convo nyo.
Love trip talaga, mga kahobre ko. Sabi to, nung nagre-reklamo, di umano nasabi mo hindi man lang kayo nagtanong kung payag ba ako. Alam nyo naman na magpa-file ako ng case. Ginawa nyo pa akong content. Anong reason nyo for content? Gagamitin mo na gagamitin yan. Ay, putragis, pinagalitan ka pala. Tignan natin ang sagot niya, mga kahombre ko. Kahit magtago pa siya sa saya ng nanay niya, makikita siya. Video deleted. Kung totoo ka, wala ka dapat katakutan. Kung totoo ka, mas totoo ako. Sabi ko sa'yo, may complaint ka or wala, may warrant na yan. At mahuhuli na. Pag nahuli na, sasabihin ko sa'yo kung saan presinto siya nakakulong. Thank me later. Adios. Aba! At sumagot ho si Kulaong. Ang sabi niya, kasalanan ng tao ko. Pasensya na pero pinadelete ko. Ngek! Hindi niya didelete! Nako! Para sa'yo, OFW na nagre-reklamo dyan kay Gusgusin. Hindi niya dinilit yung video, nandyan pa rin. Kaya patuloy kang masisira sa publiko. Dahil pinalalabas niya na humingi ka daw ng tulong sa kanya. Hihingi ka ng tulong dyan, hindi niya nga kayang tulungan sarili niya. Ang dami niya pang sinabi sa akin, Norman Gusgusin. At dito halatang wala namang kaoras-oras itong OFW na ito. Nakakaawa, mga kahombre ko. And yet, ginagamit pa ho ni Norman Gusgusin sa kalokohan niya. Ano na, Norman Gusgusin, durog na durog ka na naman! Atin nga hong pakinggan, mga kahombre ko, kung ilang allegedly ang nagamit ito sa sobrang duwag niya. Allegedly, si makagago, tunaw na. Allegedly. Walang yaka makagago. Allegedly. Pero allegedly, ngayon, allegedly, hindi niya mailaglag. Allegedly. Kailangan may allegedly. Putang ina mo makagago, allegedly. Oh, allegedly. At allegedly, may sinabi pa si makagago. Allegedly, putang ina mo daw. Allegedly, sa sobrang lakas pinalabas. Allegedly, di umano. Allegedly. Oh, allegedly. Diba? So allegedly, di normal sa atin. Allegedly. So allegedly with resibo. Basta allegedly kung sino yung nagpuso. Allegedly, dininay na yun. Allegedly. Pero dito, allegedly asawa daw yan yung magagago. Allegedly. Love it. Allegedly. At allegedly. Pero allegedly, parang allegedly, sabi niya, allegedly. Oh, ito, allegedly, makagago, allegedly, napupuspok ka na makagago, allegedly. So yun, allegedly, lalagyan niya ng allegedly, matadali kayo dyan kung walang allegedly, pero allegedly nga eh, allegedly, pukin ang ina mo ka, allegedly, basta ako allegedly, tanga allegedly, ngayon allegedly, puro allegedly, pero gusto ko allegedly, ang ina mo daw, allegedly, ako hindi to allegedly, Oy, allegedly, subukan mo, allegedly, asawa daw niya yan, asawa niya yun, allegedly, kaya allegedly, kasi pinorward lang ko sa akin, allegedly, tingnan niyo naman ako kung sino allegedly, pero dito allegedly, magkaka maraming salamat na yun, Monica, makadede, magkapinis. At isa pa to, mga kahombre ko, sa paulit-ulit niya na pinagsasasabi. Di ba sa GC nyo, sinasabi nyo pa sa GC nyo na unahin natin ang mga tauhan, dapat natin pilayan si Mangusit? Sinabi mo yan makagago eh. Sa GC mo, di ba? Makagago. O, eto. Di ba ikaw yan, makagago? Jason Warnaculaeba. Tama? Ano sabi mo? Mas maganda pilayan natin si Gusgusin. Unahin natin ang mga tauhan niya. Mas vulnerable pag wala siyang bataan. Oh, ayan na. Di ba? So, ibig sabihin, wala kang pakialam kung maluko ng ang peking abogado, yung mga OFW, ang importante, matira mo yung mga tauhan ko para maging vulnerable ako. Ako raw ho ang nag-post nito sa aking group, mga kahombre ko. Ayan, sa mga gustong sumali sa group ko. Ayan ho, Makagago WM Official Group, Repent. Yan, legit ho yan na group ko sa page. Nandyan ho ako. Ako ba nag-post niyan? Sinungaling na naman! Another kaso na naman yan, Norman Gusgusin ha? Kasinungalingan na naman ini-spread mo. Mas maganda talaga pilayan si Gusgusin. Unahin ang mga tauhan niya. Mas vulnerable pag wala na siyang bataan. One love, good fucking vibes.
Ako ba nag-post yan? Nagsisimula ba sa James ang pangalan ko, Norman Gusgusin? Wala ka kasing researcher. At dito, mga kahombre ko, makikinigo natin, no, na siya'y napapadulas tulad ng lagi niyang ginagawa sa mga videos niya, no, na siya rin ang nagbabaon sa sarili niya. Mapapakinggan ho natin dito. Dapat Relax muna ako, sir. Ha? Relax muna ako. Okay. Hirap na. Ah, Dito lang saglit mga 30 minutes. sige. Abot ko naman. May signal. Meron, may signal. Relax muna ako. Teka lang. Lakad ka muna. Papalitan kita maya-maya. Ilipat mo kaya ba? Lipat tayo ron. Sige, lipat tayo ron. Papalitan na kita. Huwag dito sa Petron. Nako, ibig sabihin pala, totoo din talaga yung sinasabi ni Ian. Maalis-alis din po kami, like po nang punta po kami sa Bella. Okay, sa Isabela. Apo, sir. Siya po nag-drive dun, sir. Oh my God! Wala na ata siya lisensya nun? Yes, sir. Na-rebook na po. Tapos, tinatanong po niya ako kung kaya ko rin po mag-drive dun sa Isabela. Bundok po yun eh. First time ko lang din po napuntahan yun. So, wala pa ako kung idea kung paano yung daan doon. Kaya ko sa kaya siguro kung may idea ka na, kung may experience ka na, sir. Kaya naman siguro. Siya po nag-drive mula doon sa pag-alis namin sa Bayanihan hanggang doon po sa Isabela. Siya po nag-drive. Which wala na siya lisensya? Yes, sir. Nako! Boss la ka nilaw! Ikaw pala talaga nagdadrive dyan sa Isabela kasi dangerous pala dyan and alam na alam mo yung daan. Nako! Nako, Norman Gusgusin! Patay ka nito! Alam mo ba na madalas manood dito si Asek Lakanilaw? Lagot ka! Una, ginaya mo ko sa mga salitang allegedly at di umano. Ngayon, Pukinangina mo ka, allegedly. nung narinig mo na napakalaki ng kinikita ko sa pag-endorso, ginaya mo na rin ako! Walang ibang pupuntahan yan, mahuhulit. Nga pala, doon sa mga gustong magpa-endorse ha, alam nyo na budget natin ha, maghahanap buhay muna si Kuya Francis ha. Lahat ng gusto magpa-endorse, bote, landok, kalder, lustok, lugaw, tokot, baboy, lahat yan, mga siomay, siopaw, lahat pwede. Kontakin nyo na si Casper, okay? At available lang ako ting Sabado at tsaka Linggo. Yan ha. Yung mga gustong bumili ng cellphone dyan, meron akong ano dyan, allegedly. Yung mga magpapa-endorse ng inyong mga lugaw, tokot, baboy, tumatanggap na ako ng endorsement ngayon. Kailangan maghanap buhay muna ni FLM. Putik na yan. Kailangan natin maghanap buhay. Doon sa mga magpapa-endorse, kontakin nyo lang si Casper. Kaso Gusgusin, walang magpapa-endorso sa'yo. Credibility mo, winasak ko na. Wala nang maniniwala sa'yo. Napakasinungaling mo. Mamaya niyan, kunwari mag-endorso si Gusgusin ng restaurant. Sabi niya, ang sarap ng restaurant dito, ang sarap ng pagkain dito, yung mga tao mag-iisip. Teka, sinungaling to eh. Ang dami nitong kabalbalan eh, di ba? Imposible naman na masarap to. For sure, kabaligtaran to. Hindi masarap to. Hindi kami kakain sa ini-endorso ni Gusgusin. Tapos, sobra mo pang baboy. Dahak ka pa ng dahak, dura ka pa ng dura. Sino magpapa-endorso sa'yo, ha? Sabi, boss, saan-saan ka nalang dumudura? Lupa ho yan dinudurang ko. Hindi ho saan-saan yan. Lupa yan. Alangan naman dumura ako sa simento, hindi ko gagawin yon. Sa lupa lang ako dudura. Ang alam kong magpapa-endorso sa'yo, uulitin ko lang, yung lie detector machine. Yan talaga. Kasi dyan masusubukan. Diba? Kung gumagana talaga yung affirmative. Yung yes, nagsisinungaling to. Yan ang dapat mong i-promote. At ayon kay Gusgusin, Allegedly, nag-post Uhay Wanted. Allegedly, yung asawa daw, hindi ko naman kilala yung asawa ni Makagago. Ang unang-unang pumuso, pumupuso ka pa sa wanted criminal. Hindi ibig sabihin, nag-uugnay-ugnay na talagang may kinalaman. Allegedly, itong si Susan Yance at si Makagago sa mga nabubudol ni Susan Yance. Allegedly. At allegedly, matagal nang magkakilala. Allegedly, yung si Makagago at si Susan Yance. Nitong October lang niya nilabas
para may makatulong siya. Pero allegedly, ay kasama niya na yan sa panggagancho, allegedly, ng mga OFW. Nasaan ang patunay mo na matagal na kami magkakilala niyan ng Susan Yance na sinasabi mo? At saan ho nakasulat, mga kahombre ko, na bawal kang mag-like at mag-heart sa taong wanted or criminal kuno? Akala ko ba, sabi mo, Norman Gusgusin? Itong mga taong ito ay nakalaya. So, ibig sabihin ho ng nakalaya, either pinagdusahan na nila yung kanilang ginawa kung sila'y... Kasi hindi ka po makakalaya, dalawa lang yan para makalaya ka. Pag nakalaya ka ng acquitted ka, ibig sabihin ho nun wala kang kasalanan. Pag nakalaya ka naman ng serve sentence ka, ibig sabihin, pinagdusahan mo po yung kayong kasalanang ginawa. So itong mga kasama ko ngayon, lahat ho sila ay nasa laya. Okay? So, ibig sabihin ho nun, either acquitted sila or napagbayaran nila yung kanilang mga kasalanan. Sa unang video ko, sinabi ko yan, na lahat ng lalaya sa kulungan, basta meron lang na release order, yan ho ay bibigyan ko ng pagkakataon na kapaghanap buhay at tanggapin ng malayang mamamayan. Akala ko ba, sa lahat ng tao dito sa buong mundo, ikaw yung may puso sa mga taong nagbago na at nabuno na ang kanyang mga kasalanan sa kulungan. Di ba? Eh, hindi naman siguro ganun kahina ang ating justice system na papalayain ang isang kriminal kuno o nakakulong kuno kung walang naging due process yan. Tama? Tulad mo, di ba? Nasa laya ka, di ba? Kasi may due process. Tama? Nakapag-bail ka. O. Eh ano yon? Ikaw lang pwede mag-bail? Yung Susan Yance hindi pwede mag-bail? Tapos, mga kabro ko, ito pa yung malupit, di ba? Ngayon, sinasabi mo, Pumupuso ka pa sa wanted criminal, di ibig sabihin, nag-uugnay-ugnay na talagang may kinalaman, allegedly, itong si Susan Yance at si Makagago sa mga nabubudol ni Susan Yance. wala kang patunay sa mga sinasabi mo na yan. Kasi ang mga tunay na resibo ay inilabas ng isang OFW lang na nagreklamo. At ito ko yun. Noong mga panahon na yan, hindi ko pa kilala yan. Kakakilala ko lang dyan noong November. Napakasinungaling mo, Norman Gusgusin. At dahil dyan, madadagdagan ang kaso mo sa misis ko at sa akin ulit. Very good, Norman Gusgusin! Palakpakan! Ang putang inang yan! Hey! Ang galing! Galing! Maglabas ka kasi ng patunay. Huwag puro hearsay. Ha? Diyan ka kasi mababaon. Maglabas ka ng patunay. Kaya wala naniniwala sa'yo, puro hearsay ka lang. Puro hearsay ka na nga! Kasinungalingan na nga! Nilalagyan mo pa ng allegedly. Putang ina mo, Makagago, allegedly. Oh, yun. Dito, halatang halata na ang utak mo ay scrambled na. Kasi anong kinalaman ng pamilya Magalona o ng ginawa ko noon na ipapakita mo yan sa judge or even sa prosecutors? So, kinalkal na lahat ng mga abogado ko, lahat ng video ni Makagago. At syempre, ipipresent namin kung ano, i-establish ng mga abogado ko sa korte kung anong pagkatao nitong Makagago. Including yung pagmumura niya kay Lord, including yung pagmumura niya sa kakantutin daw niya si Maxine, sasaluhin nung batang kapatid ni Maxine yung tamod niya. Ano namin yun, kasi i-establish ng mga abogado ko na walang hiya talaga itong si Makagago. Yun ang i-establish doon. Ngayon, yung abogado niya, wala namang i-establish. Kukwestiyonin niya yung Francis Leo Marcos, o eto, desisyon ng korte dyan. Yan. Tuspok na agad siya dun. Oo, may court decision eh. Ngayon, ito si Makagago, wala siya may establish kasi may establish lang sa akin is naging pandemic hero ako. Inubos ko lahat ng kayamanan ko, nagpakabayani ako. Halos magpakamatay ako para masagip yung mga kababayan ko during the heights of COVID-19. Iyon ang makikita nila. At lahat ng mga binato sa akin kaso-kaso ko ay puro gawa-gawa dahil acquitted nga ako. Makikita ni Judge yun. Pero makikita rin ni Judge na yung sabi ni Makagago na minura niya si Lord, nakakantotin si Maxine, yung tamod niya, nagnanana yung poke ni Maxine, maririnig lahat ni Judge yun. At syempre may i-establish namin doon na walang hiya talaga, allegedly, ito si Makagago. Anong kinalaman yan? Ikaw ba sila? Ha? Kung nakagawa ako ng katarantaduhan sa isang tao,
Pwede ba na ikaw ang magreklamo? Kung kunwari, gumawa ako ng kalapastanganan sa isang tao, ikaw ba yung pwede magreklamo? Bakit? Kasi hindi ikaw yon. So, anong pakialam ng judge sa sasabihin mo? Alam mo, Norman Gusgusin, napakababaw ng utak mo. Wala talagang laman yung utak mo. Do you even think na ang isang judge ay pag-aaksayahan ng isang segundo yung argumento mo na yan? Anong pakialam niya dyan? Hindi naman ikaw yung involved. At huwag mo nang pakialaman yan. Kasi sabi mo sa akin dati, Idol, asubira talaga sa iyo si Yaba at Libor. Sila naglabas na baka resibo. Naku, wala akong pakialam dyan. Mga anong resibo pinagsasabi, luma na yan. Ano ka ba? Oo. Alam mo, si Bakagago, huli na. Okay? Yung mga yan, nilabas na ng mga basher ko yan. Dati pa, 2020 pa. Nilabas na ng mga basher yan. Si ibig sabihin, si Bakagago, kalkal basura. Okay ng ina mo. Kalkal basura ka. Matagal lang issue yan at acquitted na ako sa lahat yan. Tangina mo, kalkal basura ka pala. Ay, kumakain pala ng pagpag yan. Pagpag ang kinakain, nakala ko ba mayaman, puta, kinakain pala nitong hindorotot na gagod to, pagpag. Lumang issue na yon. Oo. Natatawa ko rito, dilabas. Dilabas, di po kinang ina mo, kumakain ka pala ng pagpag. Po kinang ina mo, yung issue mo na yan, matagal ng issue yan, 2020 pa. At hindi nakaporma yan. Ngayon, binubuhay mo, po kinang ina mo, di kumakain ka ng basura. Yang mga pinakikita mo, puro recycle. yung pala, ikaw rin mismo ang kumakain ng... Pagpag ang kinakain, nakala ko ba mayaman, puta, kinakain pala nitong hindorotot na gagod to, pagpag. Ang diferensya, Norman Gusgusin, napagbayaran ko na yan. Literal. Napagbayaran ko na yan sa pamilya Magalona. At sa mga tao lalo na. Ikaw, yung mga inire-resurface ko dito na argumento sa'yo, hindi mo yan napapagbayaran pa. In fact, halos munti ka ng madulas galing sa bunganga mo na... Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko, at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat ho sila, tutulungan ko pabalik. Opo, hindi po ako nanghingi sa kanila, hindi po ako umutang sa kanila. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman kung makikita nyo sa akin YouTube, kung magpalipad sila, libo-libo, it survived my people po. It survived. Nakakain po yung aking mga tauhan sa loob ng kulang-kulang 4 na taon habang ako'y nakakulong. Hindi ko po yung kinakalimutan, lahat sila. Nagkataon lamang ho na ako ay nakalagay sa isang sitwasyon na wala pa akong magawa. Dito, halos aminin mo na legit pala talaga na binigyan ka ng mga OFW. Di ba? Kaso lang, ito ang diferensya. Hindi ka nila tinulungan para sa pagpiyansa mo, para sa maganda mong buhay sa kulungan. Tinulungan ka nila kasi ang ginagamit mo na motibo ay yung humanitarian mo. Ayan ang malaki mong kalaban. Game over! Ngayon, mga kahombre ko, tumatawag ko siya sa QCPD at CCPS. Sino po kausap ko? Police Corporal Dos Reyes, meron po ba yung Sergeant Palera o whatsoever? Good morning po. Ay, good morning. Sino po yung kausap, sir? Ay, good morning, PCPL Bangabat. Si Francis Leo Marcos po ito, sir. Sir, magandang umaga ho. Kasi po meron mga post sa Facebook ng isang nagangalang Susan Yance. Akala ko ba, Norman Gusgusin? Malapit na ako, attorney. Ako mismo magpoposa sa'yo, attorney kriminal. Akala ko ba ikaw yung manghuhuli? Ngayon, naghahanap ka na ng tulong kasi hindi mo pala talaga kaya. Hindi mo pala talaga kaya ang trabaho ng totoong public servant. Tama? Akala ko ba sabi mo ako ang sumbungero? Ayun pa nga ang sabi mo. Huwag niyo po ako pababayaan, sir. May pamilya po ako. Ikaw naman palang sumbungero. Aba, mga kapulisan, pagka pala, si MG pala yung pwede niyong kunin. Oo, para tanungin kung nasaan ito. Kasi lagi sila magkasama eh. Oo.
magkasama, kompleto na tayo sa ebidensya nito. Na talagang si MJ pala ang leader nila. Oo. So, yung mga abogado ko, i-revive na lang yung i-amend na lang na si MJ pala talaga yung leader nila. Inaamin na. Sinabi na ni Susan sa mga nakaraang video niya na si MJ ang nakipag-usap at may mga post doon sa kanilang group chat, sa kanilang page, na si MJ ang nangihikayat na mag-unite para durugin ako. Yun pala yung purpose niya. Walang problema kung itago niya yung kriminal. Ang importante lang, matalo niya ako dito sa labanan namin. Well, makagago, hindi mo ko kayang talunin dito. Norman Gusgusin, paano nga ako tatanungin ng mga pulis kung wala naman ikaw na lehitimong ebidensya na kami ay magkakonekta? Naiintindihan mo? Ang meron ka lang ay yung voice recorded mo. Wala namang mukha yung nagsasalita. Wala kang patunay dyan. Dadaan pa yan sa proseso para malaman ng ayos. Pero dahil walang muka, papaano mo ngayon maa-allocate yung boses na iyon sa pagmumuka nung Susan Yance? Mahirap yan, Norman Gusgusin. Lahat ng sinasabi mo, puro hearsay. Tadyan ka pa sa uso ng mga pulis na iniistorbo mo eh. Sa tingin mo, papansinin ka ng mga yan? Ha? Papansinin ka sa mga hearsay mo? Sumbong pulis ka pa! Wala! Ayan! Samahan pa kita Alam mo, Norman, kung boses lamang, picture ang iyong ipapakita, wala pa rin credibility yan. Kasi alam mo, ako, sa mga kahombre ko na nakikita ko sa daan, minsan, umaakbay sila sa akin. Nagta-thumbs up sila sa akin. Minsan, nasa kainan ako, nasa resto ako, nagpapapicture sila sa akin. Napakadaling gawan ng kwento ang mga picture. At ikaw ang patunay dyan, di ba? Yang mga ganyang galawan, Norman Gusgusin, wala na yan. Wala na yang ganyan. Di ba? Ang hirap. Dapat mong patunayan with real at mabibigat na mga ebidensya lahat ng sinasabi mo. Otherwise, man, you will be facing the rules at ang pangil ng law. Mga kahombre ko, ano nga ho ba ang masasabi nyo sa panibago na naman mga kabulastugan ni Norman Gusgusin? Yun, mga kahombre, alam nyo na! One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.